Okay, for sure kaya mo kinilik itong video na ito kasi naghanap ka ngayon ng tablet na budget friendly na magagamit mo for media consumption, school projects, maging sa entertainment at office work. Well, baka ito na yung hinahanap mo, ang Redmi Pad SE. Pag-usapan natin to and hopefully na makatulong itong video na ito kung ito na ba yung tablet na para sa'yo. Huwag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So bago natin pag-usapan at i-unbox ito, ang presyo nito guys dito sa atin, actually meron tayong dalawa. Meron tayong 4128 at ang presyo nun is 9,999 pesos. At meron din tayong 8256 na ang presyo naman nun is 12,990 pesos. So malalaman nyo sa dulo ng video na ito kung sulit ba talaga siya no, sa mga mapag-uusapan natin. O tara guys, simulan na natin sa unboxing. Alright, so pagbukas natin ng box, makikita na natin agad itong unit na nakabalot pa ng I think eco-friendly paper ito. At nandito na yung key feature no, ng unit na to. Sa ilalim nito, makikita na natin yung kanyang quick start guide, yung kanyang warranty card at meron siyang ejector tool. And then sa compartment naman nito, makikita na natin dito yung kanyang USB-A to USB Type-C na charging cable at yung kanyang charging brick. At ito na nga guys, ang Redmi Pad SE. Ayan. Tayo lang natin yung mga nagpapaputok eh. Oh no! October pa lang. Masyado kayong excited mga Pinoy talaga. Meron tayong tatlong kulay na pwedeng pagpilian. Yung lavender purple, meron tayong mint green, at itong hawak ko ngayon guys, ito yung graphite gray. Ang simple lang ng design nito, actually plain lang yung kulay na nandito sa back panel niya, no? Wala tayong gradient or texture na makikita dito. Matte finish lang siya, no? Which is good, okay siya para sa akin. At okay din yung pagkakadesign ng camera module nito. Meron itong aluminum unibody, ibig sabihin nun guys is yung kanyang frame at yung back panel ay magkadikit na. Para siyang takip. Sobrang gaan lang din pala ng tablet na to, weighing just 478 grams. So kahit nadalhin natin siya araw-araw, hindi tayo mahihirapan dito. Ngayon kung nakapahaba itong tablet na to, yung kanyang power button ay nandito sa kanyang left side. And then meron tayong makikitang dalawang speaker. Sa right side naman ito guys, meron tayong additional na dalawa pang speaker. So ibig sabihin nun, meron tayong quad speaker setup dito sa Redmi Pad SE. Mamaya paparinig ko sa inyo yung quality ng speaker na to at unahan ko na kayo guys. Okay siya, maganda. Bukod sa dalawang speaker na to sa right side niya, meron itong 3.5mm headphone jack at yung kanyang USB Type-C port. Then sa upper part naman guys, andito yung ating volume keys. Meron tayong microphone dito at yung kanyang, let's see, check natin kung ano to. Okay, so hindi siya SIM tray guys, lalagyan lang siya ng micro SD card. So ibig sabihin expandable itong Redmi Pad SE. And according sa spec sheet niya, hanggang 1TB yung pwede nating ilagay dito. Which is okay para sa akin na nilagyan nila ito, no? Para if ever na meron tayong mga nakastore na e-books or mga movies, mga photos, mga files, pwede natin yan malagay dito sa Redmi Pad SE. Alright, so proceed na tayo sa display nitong Redmi Pad SE at nagustuhan ko rin siya, no? So para dito meron tayong 11-inch na screen size, IPS LCD yung kanyang panel at Full HD Plus na yung kanyang resolution. Meron itong 90Hz na refresh rate at peak brightness na umaabot hanggang 400 nits. Meron din itong eye protection which is yung TUV Rhineland Low Blue Light and Flicker Free certification. Puntahan lang natin na mabilisan yung display settings nito, no? So as you can see, meron siyang dark mode, and then sa brightness guys, meron siyang adaptive brightness. So nag-a-adjust siya depende sa kung nasaan tayo. Under reading mode naman guys, meron tayong dalawang mode na pwedeng pagpilian. Meron siyang classic at yung paper. Itong paper mode, nagustuhan ko siya kasi parang nag-a-add siya ng paper texture, no, or parang mga grains. Para ma-reduce yung eye strain kapag nagbabasa tayo, no, na perfect naman itong mode na to kung mahilig tayong magbasa ng manga or mga articles or mahaba tayong oras na nagbabasa sa tablet, okay itong feature na ito. Pwede rin natin palitan yung display color profile nito to vivid or yung pinakamatingkad na kulay. Pwede natin siyang ilagay sa saturated or sa standard. Pwede rin natin i-adjust yung color temperature nito guys to warm, cool, or custom. And then under refresh rate, pwede tayong mamili ng 60Hz or 90Hz or pwede natin siyang ilagay sa default mode kung saan magiging adaptive siya depende sa ginagawa natin, no, para mas makatipid pa tayo sa battery. So usapang display, pagdating sa entertainment, media consumption, sa panonood ng movies, wala akong nakitang problema dito guys. Ang tindi, maganda siya, very vivid yung kulay niya, clear at maliwanag. Naka wideband L1 security na rin siya, so makakapanood tayo ng HD sa Netflix and other streaming platform. Kaya naman kung nagbabalak
balak kang bumili ng tablet at yung pinakapaggagamitan mo lang talaga is for entertainment, no? Kung talagang mahilig ka manood at gusto mo sa mas malaking screen compare sa smartphone, pwede na talaga itong Redmi Pad SE. Pagdating naman sa performance nito guys, yung chipset niya is Qualcomm Snapdragon 680. Nakami yung iPad 40 na ito based on Android 13. Meron tayong available na 4128 at 8256. And both configuration guys is expandable up to 1TB. And then para naman sa battery nito, meron tayong huge 8,000 mAh battery capacity. So yun nga, gaya na sinabi ko kanina, meron tayong quad speakers dito sa Redmi Pad SE. At ang maganda dito guys, nakakalibrate siya ng Dolby Atmos. So expect natin na maganda talaga yung audio quality niya. At ito guys, parinig ko sa inyo. So naka full volume na siya. Sa ganda ng quality ng speaker na to, talagang mag-enjoy tayo dito sa panonood or maging sa pakikinig lang ng music. Kung gagamitin naman natin to sa mga school projects, office work, presentation, mga projects, pwede guys kasi good siya for productivity, no? And then meron din siyang feature na kung tawagin yung floating window. Dito pwede tayo mag-open ng mga apps, no, ng sabay. For example, dito sa may left side meron tayong browser, and then sa right side meron tayong YouTube. So kung nagre-research tayo, gumagawa tayo ng mga projects, very useful itong feature na to. Sa camera setup naman itong Redmi Pad SE, meron tayong 8 megapixel dito sa rear, and then dito sa front meron tayong 5 megapixel camera. Kung gagamitin natin yung camera nito sa mga meetings or kung meron tayong mga online class, pwede na guys. Ayun, no? Kita naman yung quality niya. And by the way, kung ano yung naririnig nyo ngayon, galing niya sa microphone nitong Redmi Pad SE. And that's it guys for today's video. Yun na po ang review natin dito sa Redmi Pad SE. So yeah, sa presyong 10,000 pesos, para sa akin guys, sulit na siya, no? Unang-una sa lahat, matibay siya dahil meron siyang aluminum body. Okay na okay din yung kanyang 90Hz display, no? Nagustuhan ko siya, vivid, maliwanag. Talagang solid ang viewing experience natin dito. Samahan pa natin ng Dolby Atmos na quad speakers na okay ang quality. Talagang magiging immersive yung paggamit natin dito, specifically kapag nanonood tayo. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. By the way, kung interesado kayong bumili nitong Redmi Pad SE, meron akong link na nilagay dyan sa description box. Check nyo na lang. Alright, so hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything. May lamok pa. Unboxing anything just for you. Nice. Nice. Nangyari.